TV sa isang panibagong motor ride adventure kung saan ay aking tinungo ang tinaguri ang pinakamataas na nayon o highest village sa Pilipinas. Dito ay ating masasaksihan hindi lamang ang kagandahan ng lugar, kundi mararanasan din natin ang napakalamig na temperatura dahil sa taas ng nayon na ito. Dadaanan din natin ang syudad ng Baguio, kung saan ay maaari ng daanan ng Cannon Road at masaksihan ang kagandahan ng kagandahan ito at masaksihan din na panandalian ang Lion's Head. Kaya halina mga kapwa, muli ninyo ako samahan sa aking pakikipagsapalaran, pamamasyal at paglalakbay. Dito lamang yan sa Kapwa Moto TV. Hello, good morning everyone. This is Jeff again with Kapwa Moto TV. And welcome back to another motovlog adventure na gagawin ko. So sa video na ito, samahan ninyo ako mga kapwa na puntahan ang pinakamataas na village na matatagpuan dito sa Pilipinas, sa bayan ng Kabayan, Benguet. At alam ko ang barangay natin na ang tawag doon sa barangay na yon is Badadak o Babalak. Yan. So, ang oras natin ngayon is 5:30 AM. And hopefully makarating tayo doon ng mga 2 o'clock o 3 PM. Dahil sabi sa weather forecast is magkakaroon daw ng ulan ng 4 PM. So, muli, samahan ninyo ako mga kakapwa sa aking pamamasyal at paglalakbay. Dito lamang yan sa Kapwa Moto TV. Sa pagsimula ng aking paglalakbay ay bumungad sa akin ang napakagandang Mount Arayat. Alright, Mount Arayat. Kagandang pagmasdan ng Mount Arayat. At di pa man ako nakakalayo ay bumungad na sa akin ang napakakapal ng hamog na ito. Grabe ang kapal ng hamog. Kung dito pa lamang makakapal na yung mga hamog, what more pa sa pupuntahan natin sa Benguet, no? Siguradong mas makapal ang hamog na meron doon. So hanggang dito, no? Makikita nyo mga kapwa na mahabog ka din. So malapit na ito sa bayan ng Magalang. Alright, makalipas ang 30 minuto sa biyahe mga kapwa, narating na natin itong bayan ng Magalang. At hanggang dito makapal pa rin yung hamog. So kung mapapansin nyo, may less visibility pa rin ako. At umabot ang hamog hanggang sa lalawigan ng Tarlac. Alas 6:14, bayan ng Tarlac. At tuloy na nawala ang hamog sa bayan ng Concepcion. Alright, Concepcion na daw. Alright, nandito na tayo ngayon sa SM Rosales. Ang oras natin is 7:35. Alright, nasa SM Urdaneta na tayo or Urdaneta. Ang oras natin is alas 8:04. Alright, mga kapal, lumagpas ako. So, yung boundary ng La Union, nandoon pala, yung welcome arch. Ngayon, dito ako pinadaan ni Google Maps. Di ko alam kung bakit, pero mukhang bagong ruta ito. At bago sa paningin ko ito, mga kakapwa. So, yun yung ruta, ayun yung welcome arch ng La Union. Ganda pala dito, no? Perfect na perfect para sa mga nagbabike, oh. Kaya siguro maraming mga bikers dito, oh. Dahil first time ko makadaan dito, ay sa Cannon Road pala ako pinapadaan ni Google. May daan pala dito papuntang Baguio, mga kapwa, no? Dito sa may ilalim ng doon pala sa may ilalim ng tulay ng La Union Welcome Arch. Naririnig ko Cannon Road daw, sabi ng Google Map, eh. Ayun mga kapwa, yun palang ilalim ng kalsada, ilalim ng tulay doon sa may La Union Welcome Arch. Yun pala daw papunta dito sa Cannon Road. Nandito na tayo ngayon sa may Cannon Road. At nagtanong ako kanina doon sa may nagtitinda ng kakanin. Ang sabi naman daw ni ate,
passable na daw at kaya na daw ng motor makadaan. Wow, kaso mabasa ang kalsada. Mayaman sa tubig tong bundok dito sa may Cannon Road, no? So ayan, no? So iwas tayo, baka mabasa tayo. Dito tayo, dito. Op. Nakakamangha mga kakapwa ang pagdaan dito sa Cannon Road dahil sa hindi talaga matatawaran ang ganda ng kalsadahan dito dahil sa napapalibutan ito ng bundok kumpara natin sa Marcos Highway. Pero nandun pa din yung feeling na nakakatakot kasi nga as you can see, na nandito tayo sa gilid ng bundok na anumang oras yung mga puno na yan or yung mga bato na yan or kung ano man yan or putik ay maaaring mag-landslide pababa dito sa kalsada at maaari kang tamaan. Yun ang nakakatakot dyan mga kapwa. Oh, ganda ng falls, oh. Wow. Pwede kayo maligo dyan? Tayo banda. So may hanging bridge dito para makalipat. Ayan yung hanging bridge, oh. Pero sa hanging bridge pa lang ayoko na lumipat eh. Nakakatakot. You've been chasing after dreams, thinking that they'll reach. And you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Most of the time two hearts don't fit. That's why people quit on it. And just because your friends all fell in love, you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. 'Cause it's just me and you. And don't question me or my love. I swear that I'll be faithful for forever. And don't worry what the world may say. I swear that we can make it. I swear that we can make it. This place is full of broken hearts, but the two of us are set apart. And don't think things like this happen to everyone, 'cause it's just me and you. Oh, and don't question me or my love. I swear that I'll be faithful for forever. And don't worry what the world may say. I swear that we can make it. I swear that we can make it. Before I had you, I had an hollow soul, the bitterness hidden in my bones. And every day was heartbreak, deja vu. 'Cause I thought things like this would never happen, but they happen with you. Before I had you, I had a hollow soul, bitterness hidden in my bones. And every day was heartbreak, deja vu.
'Cause I thought things like this would never happen, but they happen with you. Saan galing yan? Pampanga? Ikaw ba? Sige, sige. Ayun mga kapwa, no, meron tayong nakasabay kanina. Ayun nga si Totoy si Sniper. So shoutout natin si Totoy Sniper, na kapwa ko din, content creator. So ayan, nasa likod siya. So sundan daw niya tayo. And shoutout sa'yo ulit. So ito na pala yung ano, mga kapwa, no, tawag dito, yung nasirang kalsada. Naku, napakaputik. Grabe. Yun lang ang pahirap dito dahil maputik talaga mga kapwa. As you can see, oh, may tubig pang lumalabas doon sa tubo doon sa taas. Alright, nandito na tayo sa Lion's Head. Ayan. So daming turista mga kakapwa. Di ko lang alam kung pwedeng mag-park dito, pero I don't think na pwede nga. Pero siguro wag na natin siyang daanan at tayo'y nagmamadali. Ayan, makikita nyo mga kapwa, napakatarik oh. Grabe yung mga step dito. Grabe. Woo! Pero pag ahon nyo mga kapwa, bubungad yung mga ganyang kagandang tanawin, no? Tingnan nyo. Yan. Nangangamoy sunog na clutch ha. Grabe, oh, tignan nyo, napakatarik. Ewan ko lang kung kita sa camera yung pagiging matarik niya, pero sobrang tarik talaga oh. Alright, andito na tayo sa Baguio. So kung ang tanong natin is kung makakatawid ba, kung dadaan tayo sa Cannon Road, yes, 100% maganda na yung kalsada. Yun nga lang, may mga portion na pa one way. Pero may mga nagka-traffic naman or nagmamanage naman doon sa traffic para hindi magkabuhol-buhol yung traffic, no? Pero yun na nga, makakadaan na tayo gamit ang Cannon Road. Mas mabilis, mas maganda ang kalsadahan, at mas efficient na dumaan doon. Yun nga lang, medyo delikado dahil nga alam nyo naman, prone sa landslide ang Cannon Road. So ayun, na-update ko kayo sa Cannon Road. Hihinto muna siguro ako dito sa may Burnham Park. Yung paborito kong kinakainan doon bago tayo umakyat ng Kabayan, Benguet. Right. Eto na, ramdam na ang traffic papasok ng Baguio City. Wala pa tayo dun sa may rotonda, pero ramdam na yung traffic dito. So 200 meters. Yung kaibigan natin na nakasama natin for a little bit of time, at maghihiwalay na kami dito sa rotonda na to dahil sabi niya ay pupunta daw siya ng SM Baguio. So eto na siya. So alam na tayo sa kanya. Ayan, kasama natin. Ayun. Ayan. Dito tayo. Tama ba? Okay, tama naman. So nandito na tayo mga kapwa sa Burnham Park. So kakain lang tayo dito kakain lang pala ako dito sa paborito kong kinakainan dito. Ayan, dito sa may jeepney terminal.
Yan, mamaya, babahin na tayo ulit. So yun mga kapwa, nandito na tayo sa kainan dito sa may Burnham Park. Ito yung lagi kong pinupuntahan dito, kina Ate Luz, ayan. Ma'am, So bumachi na tayo ngayon, no mga kapwa. At papunta na tayo ngayon ng Kabayan. So malapit-lapit na lang yung pupuntahan natin doon dahil 80 kilometers na lang. At I think mga ilang oras na lang nandoon na tayo. Time check, it's 11 PM. Nandito na tayo ngayon sa Benguet, Nueva Vizcaya Road. Muli natin babaybayin to ng 33 kilometers. Tapos liliko daw tayo, I think it's pakanan, para dun sa susunod na kalye na dadaanan natin. Madilim yung langit banda rito mga kapwa, at sa tingin ko uulan ng malakas to. So nagpalit na ako ng jacket, no. Baka kasi biglang pumatak ang ulan doon, mabasa tayo at wala tayong masilungan. Kaya mabuti na yung nakahanda, na nakakapote na ako, para nasa ganun pag umulan, at least di na ako mababasa. Ayun mga kapwa, no, nagumpisan ang umulan. Kung kailan ko tinanggal yung kapot at saka naman umulan, buti na lang, hindi ko patuloy na tatanggal. Alright, after 5 minutes, tuyo ang kalsada at maaraw, nambusit lang ang ulan. Walang yang to. Eto na naman, umaambon-ambon na naman. Oh, grabe ang init. Hay! Init dito. Ang ganda ng kulay ng tubig, oh, blue-green. Ambuklaw Dam dito pala yon. Tapos dito is Ambuklaw Bypass Road. Yan. So nadaanan ko na to. Familiar kasi yung kalsada. So dati ko na nadaanan to nung nagpunta ako ng Highest Point. Mukhang umulan dito mga kapo. Umuusok yung lupa mga kapo. Amazing. Wow. Amazing. Yan oh. Sarap siguro maligo dyan, oh. Tara. Ayan pa, oh, may mga parang spring, ayan, oh, tumutulo, oh. So, dumadalo yung tubig hanggang dito. Yan. Pababa dito. Ayan, pababa dyan. Galing. Tapos umuusok yung kalsada, oh, mga kapwa. Kita nyo? Galing. May nakita akong nakapaskil kanina. Ito siguro yung Agno Dam. Agno River na tinatawag, no? So nakita ko lang kanina na may mga banner doon na sinasabi na Agno River daw ahead. No swimming. Danger, sabi daw. So dito tayo sa Bocod, Kabayan, Bugias, Abatan Road. Ito yung kalsadang papunta ng Highest Point, eh. Ito din pala yun. Biruin mo, babalik ako uli dito. Okay mga kapwa, kanina pa ako nagpapahinga dito sa waiting shed na to kasi nag-pack up na ako dahil mainit na dito at hindi na ganoon kalamig kagaya sa Baguio. So as you can see kanina, mabasa yung kalsada pero ngayon tingnan nyo, tuyo na siya. So siguro may mga 30 to 40 minutes na ako nandito, nagpapahinga dahil nga inaantok din kanina. So babiyahin na tayo. Let's go. So yun mga kapwa, umalis na ako doon sa tinatambayan ko kanina. Ang sarap magpahinga doon kasi yung lagaslas ng ilog.
napakalakas at nakaka-relax sa pandinig. At walang gaanong dumadaan dito sa kalsada na ito. Kaya hindi ka maiistorbo na magpahinga. So nakaidlip ako ng konti doon at nakabawi naman ako ng lakas. Kaya dire-diretso na tayong pumunta ngayon ng Kabayan Benguet. Kung di ako nagkakamali, hindi pa Kabayan to. Ito pa ano pa lang to eh. Bukod pa lang to. Kung di ako nagkakamali. Nakita ko nag-signal light siya sa kanan. So ang ibig sabihin nun, libre yun. Libre siya libre akong umu-overtake. So bigat ng dala-dala niya. Kaya talagang dahan-dahan lang siya. Ito na yung paakyat daw ng Mount Pulag or yung Babadak. Yan. So ang daming checkpoint kanina doon sa baba. Kaso nung bababa na ako para magpakita ng ORCR, okay na daw. So I think ginagawa nila yung oplansita sa mga walang helmet or hindi naka-helmet. So ayun. Ito na yun mga kapwa, napakataas. Pero kayang-kaya ito ng mga sedan tsaka ng mga hatchback. Ewan ko lang sa bandaron, tila update na din ito para sa mga nagnanais pumunta dito sa lugar na to. Kung naka 4 wheels kayo, kung gamit nyo sedan or hatchback. Grabe, delikado yung kalsada dito, tignan nyo. Aw, ang laki na napinsala. Buti active ang gobyerno natin sa pagpapagawa ng mga ganitong kalsada. Pero may mga parte talaga na hindi natutuungan ng pansin ng gobyerno. May iyak na yung makina ng motor ko sa pag-akyat dito sa sobrang tarik na ito. Pero ang kagandahan naman kasi is 2 lane siya. Well, I think pwede naman to sa mga sedan, sa mga Vios, sa mga Mirage, mga ganon. Pati sa mga 1.0 engine displacement na 4 wheels. Ito one way na, one lane na lang Pero ang ganda ng paligid grabe Ha? Sinong mag-aakalang may ganito pala dito? Kaya ganda ng paligid. Sa mga pelikula ko lang nakikita tong ganitong klaseng kalsada Ganda dito Parang nasa ibang bansa lang. Mas matarik yung banda rito mga kapwa. Tsaka medyo delikado yung kalsada, prone sa landslide Yung kalsada nila dito alangan ng liliit, alangan ng lalapad dahil nga nasisira dahil sa mga landslide. Wow! Nakakatakot. Ayan, basa na naman yung kalsada dito. Sa pagkakaalam ko mga kakapwa, laging umuulan dito dahil nga sa sobrang taas na ng lugar na ito. At nagiging notorious na ang pag-ulan dito kumpara sa baba or sa Baguio. Ayan. Buti na lang may mga salamin na ganyan. Nakakatulong yon para kung makikita mo kung may kasalubong ka sa kalsada. Sarap manirahan sa ganito mga kapwa. Simple lang ang buhay Konti na lang mga kapwa, less than 4 kilometers na lang tayo. Mararating na natin ang Badakbak. Babadak pala, sorry. Ang Babadak Kabayan Benguet. So makikita nyo mga kapwa, makipot at matarik yung kalsada. Pero
Ako na mismo ang nagsasabi kayang-kaya ito ng sedan tsaka ng mga sa mga hatchback, yung mga may mga small displacement. Siguro 1.0 engine displacement pwede na dito. Kahit pa may laman, kayang-kaya to. Wow! Ganito ang bubungad sa'yo mga kapwa, oh. Kaganda. Siguro doon tayo pupunta, doon sa mataas na yun. Wow, ang ganda. Saan na ba tayo? So 1.4 kilometer pa bago daw tayo kumanan. Ganda. Yan, oh. Kapigil hiningang tanawin, oh. Ganda. Doon na tayo magpalipad ng drone para mapapansin yung mga tao dito, mga kapwa, no? Kanya-kanya sila ng pangontra sa lamig. Although mainit sa mga panahon na to, pero ramdam mo pa rin yung lamig eh. So liliko na tayo dito sa may kanan, sa may Bashoy Babadak. To. Ito ba yun? O doon pa? Lagay ko doon pa eh. Sandali. Ito. Mount Pulag Peak, 7.5 kilometers. Dito tayo. Dapat pala, doon na tayo sa kabila. May daan pala to eh. Ito pala yung daan, oh. Sino makakapagsabing kayang-kaya ng click yan? Or hindi kaya ng click? So maraming mga pwede pagtuluyan dito. Katulad nito, may Babans Homestay. Yan, oh. Kalsada dito, gulong na lang yung merong semento. Napo, Tuyak, ES. Ito na, nandito na tayo sa, ito naman yung Mayan Homestay. So dito tayo siguro mamaya tutuloy, pero didiretso muna ako. Ayan, napakataas na dito mga kapo. Aha. So tignan natin. Brezi Homestay and Sari-Sari Store. So meron pa pala dito, no? So ganitong komunidad yung makikita nyo dito mga kapwa. So tingnan natin kung hanggang saan tayo pwede. So meron dito Dentious Homestay. Sobrang lamig na dito mga kapwa. So hanggang dito na lang to ang natin, no? So yun mga kapwa, hanggang dun lang yung kalsadahan nila. At yung elementary school pala is nandun pa pala sa baba, dun sa may bago Magmean Homestay.
So ngayon, tingnan muna natin dito dahil mahamog. Kahit na magpalipad tayo ng drone, hindi natin makikita yung kabuuan nito at yung kagandahan nitong lugar na ito, no? So baba muna tayo doon sa may homestay at mag-inquire tayo kung pwede tayong mag-homestay doon. Madulas to, sandali lang. Op, 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 op. So, ang dami palang mga pwedeng pag-stayan dito, no? Ang mga homestay dito. Ngayon, alam ko na kung bakit sinasabi nilang malamig to dahil sobrang lamig na naman talaga. Grabe itong taas na ito. May nakakakit pa kayang sasakyan dyan? Lamig. Grabe. Lamig. Tulas din to. Nagdaan lang tayo. Wala tayong makita. Puro ulap nakikita natin, mga kapwa. Mukhang ulan ang dala nito. So siguro kailangan na natin mag-homestay doon. O kung kailangan na natin mag-check-in kung kung pwede na. Baka maabutan tayo ng malakas na ulan. Kumukulog-kulog eh. Yan, dito na. Mag-homestay tayo dito. So yung mga kapwa, nandito na nga pala tayo sa kwarto or sa Mayan Homestay dito sa kwarto ko. So ang oras natin is 2:49, pero siguro may mga 30 minutes na rin nakalipas buhat nung nakarating ako dito. So ngayon ay pagdating ko, sakto naman na umulan na. So buti na lang at nandito na tayo ngayon sa tinutuloyan natin. So makikita nyo mga kapwa na napaka-minimal lang nung ano natin dito, ng kwarto natin. So okay na okay to para sa mga nag-chill lang and also nagtatanggal lang ng stress or mga nag-stress reliever lang. So ngayon, pagkatapos siguro tumila ang ulan at pag gumanda-ganda na yung klima, saka tayo magpapalipad ng drone. At habang hinihintay kong tumila ang ulan, ay bumaba naman ako para maghanap ng aking makakainan. So ayun mga kapwa, hindi lang pala homestay ang meron dito. So meron din palang store dito. Nandito si Ate Anoria. Siya yung nagbabantay dito. And then siya na rin natin may-ari.
owner na rin, parang gano'n na rin siya. So, may caretaker na pwede na rin kayong bumili dito. So, kompleto, merong mga hotdogs dito, may mga dilata doon. So, kung anong mga magustuhan nyo man, pwede nyong lutuin dun sa kitchen na pinakita ko kanina sa taas. So, hindi na kayo magugutom dito. May homestay na, meron pang mga pagkain na mabibilhan dito, hindi na kayo lalayo. Ayan mga kapa, magmimerienda tayo. So, Spanish bread dito na nabili ko dun sa tindahan ni nanay. So, halagang 40, no, nay? 40 pesos. Tsaka, original para mawala yung tamis ng ano. Saka, meron silang kape dito. Anong klaseng kape po ito, nay? Arabica. Arabica daw. So, natural po ito, no, nay? Yes, sir. So, natural. Bukod sa homestay at tindahan sa baba, ay nag-o-offer din sila ng free unlimited natural coffee para sa lahat ng guests nila. At malaking bagay din ang may libreng drinking water kaysa bibilihin nyo pa ang iinumin nyong tubig. At pagkatila ng ulan, ay agad akong dumiretso sa rooftop para makita ang magandang view na nakapaligid dito. Ngunit magpasa hanggang sa oras na ito, ay binabalutan pa din ng makapal na hamog ang kapaligiran. Bukod sa palamig na temperatura, ay sinalubong din ako ng malakas na ihip ng hangin, dahilan para lalo akong ginawin. You've been down this road for far too long. He left your love behind, but still you keep on crawling back despite the pain inside. 'Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. Your tears, they say 1,000 words. I've heard them all before. The ones who love the most, my dear, are the ones left hurting more. He broke you down with no remorse. Now who will heal the bruise? The one you want in your heart, standing right in front of you. 'Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. Good morning mga kapwa. Ngayon, tingnan natin kasi napansin ko na wala nang masyadong ako. So pumunta na ako ulit dito sa rooftop para
tignan kung gaano kaganda yung view na makikita natin dito sa rooftop, no? So, ganitong view ang makikita natin. Ito yung sa kabilang side. I miss you. I feel it in every part of my bones. Someday. Palipat tayo ng pakita ko sa inyo yung aerial footage dito. When I opened my There's a push and there's a pull. There's a new moon and then it's full. The tide will rise and rise until it falls. And there's a rhythm to it all. There's a you and there's a me. There's a pattern in the chaos, a current in the sea. And there are times I wish I had a mountain top to see the rhythm of it all. Every spring leads to a fall. There's a heart in every home. The young will always wish that they were older. And there's a rhythm to it all. There's a you and there's a me. There's a pattern in the chaos, a current in the sea. And there are times I wish I had a mountain top to see the rhythm of it all. What is new will be forgotten, and there's a use for the broken things you've lost. If you hold it loose, you'll find that there is room for the rhythm of it all. There's a you and there's a me. There's a pattern in the chaos, a current in the sea. And there are times I wish I had a mountain top to see the rhythm of it all. To see the rhythm of it all. Sa aking paglalakad-lakad sa paligid ay natsyempohan ko ang flag ceremony sa paaralan ng Babadak. Nakakamangha dahil lahat ng mga motoristang dumadaan ay kanilang pinapatigil upang magbigay pugay sa bandila ng Pilipinas. Bagamat ito ay nangyayari hindi lamang sa mga eskwelahan, maging sa mga lokal na pamahalaan at ibang ahensya ng gobyerno. Ngunit nakakatuwang makita dahil ilan na lamang sa syudad ang mga gumagawa nito. Nakakatuwang isipin mga kakapwa na ganoon na lang kataas ang pagrespeto nila sa pagkanta ng lupang hinirang at pagtaas ng bandila ng watawat ng Pilipinas. Dahil sa nakita ko kanina na flag ceremony nila, talagang nakaharang pa yung mga bata sa gitna ng kalsada para pahintuin yung mga motorista na dumadaan nito pagka sila ay nagpa-flag ceremony. Ang mga estudyante ay kinakailangan magsalita ng wikang Filipino o Tagalog bilang komunikasyon. Ito ay kanilang ginagawa tuwing araw ng Lunes. Eh, paano tayo matututo kung hindi natin gagamitin yung
nakatagdang salita sana na gagamitin natin ngayon. Para matuto tayo, para pag meron tayong mga bisita na manggagaling sa ibang lugar, at least alam natin na makipagsalita o makipag-usap sa kanila. Halimbawa, may bisita tayo manggagaling sa Maynila. Maging sa kanilang pag-eehersisyo ay itinuturo sa kanila ang katutubong sayaw. Paraan siguro nila ito upang hindi mawala ang kultura na meron sila. Paalam na tayo. Nay! Opo, salamat po, Nay, salamat. Alright mga kakapwa, pauwi na tayo ngayon at tapos na tayo dito sa highest village in the Philippines, which is ang Babadak, Basoy, Kabayan, Benguet. Ayan. So mga kapwa, pauwi na tayo ngayon at ayon sa weather forecast, uulan daw ng mga 11 AM eh. Kaya minabuti kong umalis na ng maaga. Baka maabutan tayo ng ulan sa dadaanan. At sigurado naman abutan tayo ng ulan. Pero mahirap kasing abutan ng ulan dito sa mismong lugar na ito, no? Kasi madulas ang kalsada, lalo na maulan. So ngayon, update ko kayo sa pag-uwi ko. Pero yun na nga, wala na tayong ibang pupuntahan. Gusto ko sana pumunta pa ng Ambuklaw Dam, pero dahil nga sa namumuong sama ng panahon mamayang hapon, dahil ang sabi sa weather forecast is 11 AM to 7 PM daw yung magiging ulan. So kahit pumunta ako doon, hindi rin yon ma-enjoy dahil hindi rin tayo makakapagpalipad ng drone kung sakali. So minabuti ko munang umuwi. At siguro dito ko natatapusin ang aking video vlog na ito mga kakapwa. Okay. Sorry, naantala. So once again, dito ko na tinatapos itong video vlog na ito mga kakapwa. If you are new in my channel, please consider to subscribe or please consider subscribing here at Kapwa Moto TV. Hungry for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase my mother used to say to me, everything happens for a reason. I get the Bangeg feeling Elementary I School. need a little taste of Right, diretso tayo dito sa Bocod, Kabayan, Bukias at Abatan Road. Yan. I need a little Alright. taste of home. Benguet, Nueva Vizcaya I Road. need a little taste of home. Doon na tayo dito. Nothing like kitchen conversation, steam coming up off the stove, photographs down the staircase showing our stories unfold. And every time I hear a song my father used to sing to me, sweet words of an Irish lullaby, I get the feeling I need a little taste